Okay, situation number 3. This is once again similar to a past board exam question. Maraming beses na itong lumabas, pero pinakahuli ko siyang nakita May 2022, no? Board exam, no? Pero again, nare-recycle iba pa. Nauulit lang naman yung figure, no? Nag-iiba lang yung tanong. Okay? So, you're given dimension of the signage. So, may signage dito na nakalagay sa pole, kumbaga, no? So, ang signage daw, ang dimension niya is 2.4 by 1. So, ito ay 2.4, 1 meter. Okay? The offset distance from the pole center is 0.4. So, ito 0.4. Signage distance from the ground, 8 meters. The wind force acting on the signage only is 4 kilonewton. So, may wind force na nag-act dito. So, of course, perpendicular yun, ano? That is 4 kilonewtons. Um, the diameter of the pile is 150 mm. Determine the shearing stress at the pole at the base. So, ano daw yung shearing stress? Okay. So, yung shearing stress na yan, actually, sabi ko nga before, yung shearing stress, marami yan eh. Pwedeng direct shear or simple shear, pwede na torsional shear, pwede na flexural shear. No? So, ano yung tinutukoy niya dito? So, tinutukoy niya dito na shearing stress, kasi kung titingnan mo ibang tanong, meron na ditong torsional stress eh. So, malamang, ang tinatanong niya dito is yung flexural shear or yung horizontal shear, no? Okay, horizontal or flexural shear ang tinatanong niya dyan. So basically, for number 1, we need to calculate yung VQ over IB. So you might ask, sir, bakit VQ over IB? Bakit hindi na lang yan force over yung area nito? Okay, kasi po, etong pole na to, meron siyang length, tapos ano siya, subject siya sa force na to. So, ang tendency ng force na to, it will create bending moment dito sa axis na to. So, bali, ito kunyari axis natin, it will produce, so meron tayong dalawang axis, ano, ito, tsaka to, tapos meron dito tayong axis dito. Yan. So, as you can see, yung force na yan, dahil meron siyang layo, no, meron siyang layo mula dun sa point na to. So, meron siyang eccentricity, no? So, yung eccentricity na yan will produce this bending moment. Okay, tawagin natin na M. At dahil merong bending moment, then itong pile or pole na to, no, would be subject to bending. And di ba sabi ko, basta subject to bending yan, matik yun, yung shear stress mo ay dapat horizontal shear stress or flexural shear stress. Okay, so VQ over IB, no? So siguro madalas ko binabanggit, no, na ito yung kakabisaduhin nyo, wag yung mga derived formula. Pero siguro ano, derive natin yung paano pag circle kapag VQ over IB. So lagyan natin dito. Kapag circle tayo, okay, yung maximum stress diyan nandito kapag shear. Dito sa neutral axis nandiyan. Okay? So ibig sabihin, 'di ba V, so meron tayong shear force. So meron tayong shear force, V. Ayan, V, no? Tapos yung Q natin is yung statical moment of area above or below the neutral axis. So, ang centroid niyan, alam naman natin na nasa 4R over 3 pi. Or that is also equivalent to 4 times diameter over 2 over 3 pi. Which simplifies to 2D over 3 pi. Diba? Okay? So, ibig sabihin, yung Q natin will be yung area nung ano, yung area nitong nasa ibabaw, which is semicircle. So, di ba, ang full circle pi over 4. So, gawin natin pi over 8. Diameter squared, tas ang moment arm natin is 2D over 3 pi. Yan yung Q natin. So, pwede makancel ito, cancel to, tas magiging ano to, 4 na lang. So, ang lalabas dito ay D cube over may 3 pa sa ilalim, no? So 12. D cube over 12.
Okay? So, VQ over I. Ano naman yung I? So, yung I naman natin is just pi over 64 diameter to the fourth. VQ over IB. So, yung B natin, ito. Yung B natin is just the diameter. So, pasok na natin lahat. So, ang shear stress, maximum shear stress kapag circular yung section, VQ over IB. Di ba? Ayan. Okay, so cancelin natin yung isang D. D squared na lang, tas cancel ulit. So, D squared na lang to. No? Kasi sa ilalim, D to the fifth, sa ibabaw, D cube. So, cancel. Okay? Tapos ito, 64 over 12. No? So, bali, ang gagawin ko, ilalagay ko yung 12 sa ilalim. So, sa ilalim, meron tayong 12 over 64. Okay? So, VQ over IB. No? So, sa ilalim, meron tayong 3 over 16. So, V, yung may iwan sa ibabaw, V na lang, over 3 over 16 D squared. Okay? Tapos, ano, gusto ko gawing, may pi nga pala. Pi D squared. Okay? Tapos, di ba yung area nito, ano pi over 4 D squared, di ba? So, pwede kong ihiwala yung ilalim. V over, gusto ko magkaroon dito ng pi over 4D squared to represent the area. So, parang kumuha ako ng 4 sa ilalim. Kasi 4 times 4 is 16, di ba? Tapos ito, area na ng circle. Kaya magiging ganito na yan. V over 3/4 ng area ng circle. Pag binaliktad mo yan, lalabas yung formula na 4V over 3 area. I'm not sure kung kabisado nyo to, pero yung iba, yan yung kinakabisado. Yun nga lang, ito ay pang circle lang. Okay? So, ayan, no? So, anyway, kung gagamitin mo yon, no, gamitin na lang natin yun since dinerive na rin natin. So, 4V over 3A. So, that gives us, so ano bang muna yung shear force dito? Siyempre, yung reaction natin dito will just be equal to 4 kilonewton kapag nag-summation ka ng forces. So, yan na rin yung V natin. Okay, so we will have 4 times 4,000 newtons over 3 times area. Pi over 4 diameter squared. And that gives us okay, 0.302 megapascals. Okay, that is our shearing stress. Okay, at the base. Next, determine the bending stress of the pole. O di pag bending stress naman, kailangan lang natin kunin yung bending moment. So ang bending moment, as mentioned earlier, is just, okay, so dito mag-iingat, ano? So itong 4 kilonewton na to, it will be assumed to be acting on the centroid of this signage. So ang centroid ng signage from the bottom will just be half of 1 meter. So ibig sabihin, yung moment arm natin dito, okay, hindi lang 8, kundi 8.5 meter. Si 0.5 to. Okay, so M is equal to force times 8.5. That gives us 34 kilonewton meter. Okay, so we can now calculate the bending stress. So ganun ulit, no? Tingnan natin kapag circle. For circle, di ba yung bending stress mo, MC over I. Eh di ba ang moment mo, M, yung C mo, diameter over 2 eh. Tapos yung I mo, pi over 64 diameters to the fourth. Okay, kaya lalabas dito, cancel to, D cube na yan.
Tapos ito sa ilalim magiging 1/32, no? Or 32 m over pi over 32 d cubed. Ayan. Okay, so yung simplification nito kapag gusto mo gawing area, no, magiging m over 'di ba ang area pi over 4 eh. So pag nagtanggal ako ng ng over pi over 4, sorry. D squared lang pala. Okay? So meron pa tayong d dito. So pag nagtanggal ka ng ng 1/4 doon sa 32, so merong 8, 1/8. So ito area na to, no? So magiging 8m over area times diameter. Parang ganyan, no? Okay, kung circle, Again, kung circle, ito yung bending stress mo. Again, kung gusto mo kabisaduhin, nasa sayo, pero I don't recommend. Doon ka pa rin sa MC over I, no? Okay, kasi medyo dadami lang yung formula na i-memorize mo eh. Kapag kada shape, i-memorize mo, di ba? Okay, so anyway, so ang bending stress natin, so using yung derive ko, 6m, 34 million para maging Newton millimeter over area, pi over 4 diameter squared times another diameter. And that would give us, ayan, so 102.61 megapascals. Okay, or approximately 103. So parehas lang ang sagot dyan guys kapag MC over I yung ginamit mo. So di ba M mo 34. Yung C mo kalahati ng diameter. Okay, over I. So ang I mo pi over 64 times diameter to the fourth. So parehas lang yan. Ayan. No, kaya nga dinerive lang natin. Okay? Next, number 3. Determine the torsional stress of the pole. So, paano naman mapuproduce yung torsion? So, ang torsion, dito naman mapuproduce. Yan, dyan. Okay, dahil meron ulit itong eccentricity. So, ito kasi yung, natin, axis ng pole. Ito yung 4 kilonewton. So, meron tayong in-plane eccentricity. Okay, so that is equal to, ilan yan? Bali, 0.4 daw to. Di ba? 0.4. Mula dito hanggang dito, 0.4. Tapos mula dito sa corner hanggang dito, kalahati lang yan eh. Kalahati ng 2.4. So that is 0.4 plus kalahati ng 2.4 gives us 1.6. Okay, so ibig sabihin, for number 3, yung torsion natin will be 4 kilonewton times 1.6. 0.4. 6.4 kilonewton meter. So once again, torsional stress is T rho over J. And I believe dinerive na natin to sa ibang discussion natin na kapag solid circular shaft, that simplifies to 16T over pi d cubed. Diba? Okay? So anyway, that is 16 times 6.4, gawin natin Newton millimeter over pi d cubed. So that gives us, sorry. Million pala to guys, million. Kasi siya, Newton, kilonewton meter. So 9.66 megapascals. Or approximately 9.7. Okay, so that's how we solve this problem.